Sa episode na 'to pag-uusapan natin ang mga challenges na aking na-experience sa VA Bookkeeper at kung paano ko ito nalagpasan. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA Bookkeeper. Tapusin mo 'tong episode na 'to kasi dito ko ilalatag ang mga challenges na aking mga na-experience at kung paano ko ito nalagpasan. Tapusin mo 'tong video na 'to kasi dito mo ma-anticipate kung anong mga challenges na possible mong ma-experience kapag ika'y papasok sa industriyang VA bookkeeping. Okay, start na agad tayo. Isa sa mga challenge na aking naharap as a VA bookkeeper ay ang client talaga, sales ng isang pagiging VA bookkeeper. Alam mo, isa sa mga challenges talaga at pinaka-prior, walang kwenta yung natutunan natin, walang kwenta yung courses, yung learnings natin, lahat ng skill upgrade natin kung hindi naman natin ito mako-convert sa pera. At hindi naman ito mako-convert sa pera kung wala tayong client or wala tayong sales as a VA bookkeeper. Kaya isa 'yun sa mga pinaka-challenge talaga sa pagsisimula at kahit matagal ka na sa industriya, kung hindi ka marunong mag-close ng sales, kung hindi ka marunong magkaroon ng client, mag-onboard ng client, isa talaga 'yan sa magpapahirap sa'yo as a VA bookkeeper. Now, nung nagsisimula ako ay nung pagkatapos kong makuha yung aking QuickBooks certification noong December 2021 ay February 2022 na ako nagka-client. So mahigit 2 months mahigit akong tambay tsaka apply lang ng apply at trial and error sa mga approach at puro rejection sa aking mga application. Anong ginawa ko para magka-client ako? Ang ginawa ko is I expanded my network. Ginalingan ko muna 'no, before akong nag-expand ng network ko, I became vocal sa aking industriyang pinapasok. Sinasabi ko sa aking Facebook profile, sa aking YouTube, sa aking LinkedIn, na ito yung ginagawa ko. I'm a freelance bookkeeper and help businesses na maayos yung books nila through QuickBooks Online software and et cetera. And then naging vocal ako, tapos inayos ko yung aking profiles, nag-optimize ako, and then inayos ko yung resume ko at nag-apply ako. At hindi ako na-hire sa kahit na anong pinag-applyan ko. Never. Nagkaroon lang ako ng client nung ni-refer ako ng isang nakita yung post ko sa mga Facebook group. At fast forward, na-hire ako because of the network. Ang kwento kasi dyan, yung nag-refer sa akin, tinuturuan ko lang yun ng QuickBooks kasi nagkaroon siya ng client, may full-time siyang trabaho, pero hindi niya alam yung QuickBooks Online. So sabi niya, nakita ko yung post mo, Kyle, and then gusto ko magpaturo ng QuickBooks Online. So tinuruan ko siya, pero dahil full-time nga yung trabaho niya, hindi niya kayang tapusin o hindi niya kayang i-fulfill yung promises niya sa client, sabi niya, i-refer na lang niya daw ako sa client niya kasi pinagkakatiwalaan niya ako. So yun yung naging unang client ko. Hindi ako tinanong ng experience, ng resume, o kahit na degree, hindi ako tinanong ng client na yun. Sinabi lang sa akin, alam mo ba yung gagawin mo sa QuickBooks Online? Sabi ko, yes. And then, that's it. Yan yung unang kliyente ko. That's why, isa sa mga obstacles na aking na-experience na nahihirapan ako sa client, it is solved by providing value at the same time networking talaga. The wider your network, the higher the chance na magkakaroon ka ng unang client from them. Yung referral talaga yung una kong client. And up to this date, yun yung pinaka-mina-maximize ko. That's why I do vlogging, that's why I do content creation, that's why I expand my network time to time, join webinars, bootcamps. For me, na masanay na makipagkaibigan at makipag-connect sa same ko ng industry, sa mga business owners, at yung sa mga papausbong pa lang ng mga VA. So, yun yung tatlong demographics ng pinag-network ko. Again, same ko ng industry, nagiging VA bookkeeper. Second is the business owners. Pangatlo is yung magiging VA bookkeeper pa lang. Kaya napapansin nyo, gumagawa ko ng mga video na to para makilala nyo ako at makilala ko rin kayo. At magiging network na tayo at magiging magkakaibigan na tayo. Kasi wala namang ibang magtutulungan kundi tayo lang. Ayos? Yan ang isa sa mga challenge at kung paano ko siya na-overcome. Okay, next. Isa sa mga challenge na aking na-experience sa VA bookkeeper ay ang sustain. Alam niyo, isa sa mga pinakamahirap din na challenge ito kasi hindi porket magkakaroon ka na ng client, you are able to sustain yourself. Alam niyo, sa simula ng aking pagiging VA bookkeeper, talagang part-time lahat.
at hindi ko na-experience na maging sustainable for my first 3 years ng aking pagiging VA bookkeeper. Lowball kasi lahat yon, part-time pa, at napakaliit lang ng hours, billable hours ko. Kaya kahit na medyo decent yung per hour, hindi ko pa rin na-experience na naging sapat yun. Kasi minsan nag-ghost ako ng client, at minsan hindi na nagbabayad on time. So naka-cash flow ako. Minsan may mga bayarin tapos late magbayad yung client, nagkakautang ako, tapos yung payroll na ibibigay sa'kin pambayad ko rin ng utang na pantapal ko nung na-late sila ng payment sa'kin. So, talagang isa 'yan sa mga pinakamahirap na sitwasyon sa mga nagsisimulang VA bookkeeper. Single pa ako nun. Imaginin niyo na lang kung ako'y may pamilya, may anak, may asawa, at breadwinner ako. Nagpapasalamat lang ako na yung nanay ko sumusuporta lang talaga sa'kin at hindi ako nape-pressure financially. Pero I'm still 'no, nagsa-struggle ako sa pag-sustain ng sarili ko for my first 3 years. Paano ko siya nasolusyunan? Hindi ko na inisip na yung magiging client ko ngayon, it's going to be my forever client. I always save money, I always 'no, hindi ko iniisip na, "Hindi, investment ito, investment yan." Hindi na. So yun yung pagkakamali ko 'no, nung nagkaka-client ako, bini-business ko agad, tina-try ko agad ng business. Binibili ko ng kahit na ano, na sa tingin ko kailangan ko sa VA bookkeeper na hindi naman pala. Eh, walang natitira sa'kin na pera. And yung pera naman yung pinakaimportante para ma-sustain ka as a VA bookkeeper. Kaya ang nasa-suggest ko talaga, kapag magkaroon ka ng sahod, magkaroon ka ng income mo as a VA bookkeeper, don't treat it 'no, na yung kabuuan ayun na yun, yung sa'yo na yun, you are dapat igastos mo na, hindi. Dapat habang tag-ulan, I mean tag-init or tag-harvest mag-save ka kasi para 'pag tag-ulan at tagtuyot ay talagang ano na, may ready ka ng money sa lahat ng kalamidad, sa lahat ng mga unforeseen circumstances, may panggagastos ka at may pang-sustain ka pa rin sa sarili mo. Hindi man natin 'yan makikita sa pagsisimula, especially 'pag nagka-client na tayo. Swerte mo na lang kung magkaroon ka ng client na will sustain you. Pero kagaya sa'kin na nagsisimula ako ng walang degree at walang experience, isa 'yun sa mga pinakamahirap para sa'kin, yung mag-sustain. At kung papaano nga ito ma-overcome, 'wag mong palaging i-treat yung tag-ulan na palaging uulan. May tagtuyot din. At yung tagtuyot na 'yon, magpapahirap sa'yo kung wala kang naipong tubig nung tag-ulan pa lang. Ayos, don't forget that. Okay, next. Yung sa mga challenge na na-experience ko as a VA bookkeeper ay ang credibility. Alam nyo, yung pagkakaroon ng client at pag-sustain mo sa sarili mo, solve lahat yan pag may credibility ka. Isa yan sa mga challenges ko nung nagsisimula pa lang ako. Yan sa mga reason kung bakit hindi ako ma-hire, it's because wala akong degree, wala akong experience, at kakasimula ko pa lang. Napakabata ko pa nun. Kaya bumawi ako sa pag-increase ko sa credibility. Napakahirap kasi kapag wala kang credibility, mahirap kang pagkatiwalaan, wala silang reference sa'yo, at ang bookkeeping, it's a financial work. Nag-i-involve 'to ng pera, sensitive information, at kung hindi lang basta-basta nagha-hire yung mga kliyente ng mga hindi credible, ng mga hindi yung sa tingin nila hindi mapagkakatiwalaan. Bakit? Because they are going to handle minsan you are going to handle bank accounts, credit cards, and they need someone na mapagkakatiwalaan nila. Kaya importante na may credibility ka. Kaya nung na-figure out ko at nung nalaman ko na importante pala yung credibility at dun ako puwedeng bumawi, wala akong degree, wala akong experience, sa credibility ako babawi. That's why ang solusyon ko dun para maging credible ako sa person and mag-compound siya time goes by, gumawa ng content, na maging public akong tao, na kapag sinabi nila, "Why should we hire you? Why should we trust you?" I can just simply say na you can just search my full name in your Google Chrome or any browser. You will find my name all over the internet. Ganun lang kasimple ang sinasabi ko. Makikita mo na ang aking YouTube channel, ang aking Spotify, aking mga libro, ang aking lahat ng social media platforms, at kung gaano ako ka-transparent sa social media.
Kaya yun yung tinatrabaho ko as a VA bookkeeper na nagko-content. Ganun ka-importante ang credibility. Because kung wala ka mang, nahihirapan ka man sa client, tapos nahihirapan ka rin mag-sustain, solve lahat yan pag credible ka. Because hindi ka na mahihirapan magkaroon ng client because all of the people na napapaligiran mo sa internet man yan, personally man yan, they know what you do in life. And if kailangan nila ang serbisyo mo, wala na yan silang ibang hahanapin, wala na yan silang ibang lalapitan, kundi yung pinagkakatiwalaan nila at nakikita nila kung anong ginagawa at nakikita yung value ng ginagawa mo. That's why ito yung ginagawa ko ngayon because I want to increase my credibility and to provide value sa aking mga audience. Ayos? Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Because I am once a beginner and experience all of these challenges sa aking VA bookkeeping journey. At gusto kong mahanda ka, gusto kong ma-prepare ka, na itong mga challenges na to, they might seem simple kung paano ko siya explain at kung paano ko siya i-relay sa inyo. But these are real and hard challenges. Especially nung ako'y nagsisimula pa lang. And at least, now, ngayon, alam mo na kung ano yung mga i-expect mong mga challenges sa iyong pagiging VA bookkeeper at ma-overcome mo na siya at pinakamagandang mangyari, pinaka-better na mangyari is hindi mo na siya ma-experience is because you know how to prevent these things. Ayos? Maraming salamat sa panonood at na-appreciate kita. Maraming salamat sa suporta mo sa akin, sa tiwala mo sa akin. Mahal na mahal kita at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. See you sa ating next video.